May ilang estudyante na nangangailangan ng dagdag na suporta para mapamahalaan ang kanilang araw. Maaaring ito ay dahil sa mga pangangailangan sa pagkatuto, mga hirap sa pagtuon ng pansin, sensory sensitivity o emosyonal na hamon. Ang pagsuporta sa mga estudyanteng ito ay nagsisimula sa malinaw na mga gawain o rutina. Break time 1.8 seconds. Kapag alam ng mga estudyante kung ano ang susunod na mangyayari, mas ligtas ang pakiramdam nila. Nakakatulong ang mga visual na palatandaan. Mga larawan, karatula o simpleng chart ay maaaring magpaalala ng mga hakbang nang hindi kailangang magsalita ng marami. Mahalaga rin ang pagbibigay ng isang hakbang sa bawat pagkakataon. Masyadong maraming tagubilin ay maaaring makabigat o makalito. Sa halip na magsabi ng maraming bagay ng sabay-sabay, ituon ang pansin sa susunod na hakbang lamang. Umupo ka muna rito. Sunod, buksan mo ang iyong aklat. Ang maliliit na hakbang ay tumutulong sa mga estudyante na manatiling kalmado at nakatuon. May ilang estudyante na nangangailangan ng espasyo. Maaaring ito ay pisikal na espasyo o tahimik na oras. Kapag ang isang estudyante ay nakakaramdam ng sobrang pagkabigla, ang pag-atras ng kaunti ay makakatulong. Ang pagbibigay ng espasyo ay nagpapakita ng respeto at nagbibigay daan sa estudyante na makabawi ng kontrol. Napakahalaga ng pasensya. Ang mga estudyanteng may karagdagang pangangailangan ay maaaring mas matagal tumugon. Mahalaga ang oras ng paghihintay. Hindi problema ang katahimikan. Binibigyan nito ang mga estudyante ng oras para mag-isip at kumalma. Iwasan ang pagmamadali. Iwasan ang paglalagay ng pressure. Ang pag-unawa sa mga pangangailangan ay tumutulong upang maiwasan ang mga problema. Kapag ang mga matatanda ay nananatiling kalmado, gumagamit ng malinaw na mga rutina at tumutugon ng may pasensya, mas mababa ang tsansang lumala ang sitwasyon. Ang pag-unawa sa mga pangangailangan ay tumutulong upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon at mapanatiling ligtas ang lahat.